Praise God, hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Nasasabi ka po ba kayong maramdaman muli ang presensya ng ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap po sa pakiramdam na tayo po yung muling nandito para magbigay puri sa ating Panginoon. Hallelujah. May nice po kayo share sa inyo na Bible verse. Proverbs chapter 30 verse 5. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Amen. Hallelujah. Nice ko po na bawat isa po sa atin ay buksan ng ating puso't isipan para sa Panginoon. Siya lamang po ang pangunahin natin sa mga oras na ito. Na maramdaman natin ang kanyang presensya. Hallelujah. Na siya po'y napakabuti. Hallelujah, Jesus. King of my heart, be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, it is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, it is my song, 'cause you are good, you're good. Oh, 'cause you are good, you're good. Oh, let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, it is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, it's my song, 'cause you are good, you're good. Oh, 'cause you are good, you're so good. Oh, 'cause you are good, you're good. Oh, 'cause you are good, so good. All my life you have been faithful, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after. Declare it, declare it. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life. And all my life you have been faithful. Tunay nga po amang napakabuti mo, Panginoon. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness. Minsan pa. Hallelujah. And all my life you have been faithful.
working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus, Lord, hallelujah, you are the waymaker, oh God, our promise keeper, oh God, in the mighty name of Jesus, oh God. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sa napakagandang gabing ito, oh God, hallelujah, hallelujah,
Holy Spirit of the living God. We acknowledge your holy presence right now in the mighty name of Jesus, O God. In the mighty name of Jesus, Lord, patuloy nyo nga pong pangunahan ang buong gawain ito, God, magmula sa umpisa, Panginoon, hanggang matapos ito, Panginoon. Lord, ngayon pa lamang ang aming mga dalangin, Panginoon, ay patuloy na po namin itong inaangkin, O God. Hallelujah, dahil ang aming Diyos na sinasambay, ang aming Diyos na buhay, ang Diyos noon yan, magpakailan-kailan pa man, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ang Diyos ni Jacob, sa pangalan ni Jesus, O God, Lord, sa lahat ng mga karamdaman sa mga oras ito, God, patuloy ko po sila tinataas sa biyaya na yung trono, O God, Lord, sa buwan si Sister Elma sa suka, O God, Lord, touch her from head to toe, O God. In the mighty name of Jesus, O God, I speak life, I speak blessing, I speak healing upon healing. Be upon her, O God, in the mighty name of Jesus, O God, in the mighty name of Jesus, Lord, as we listen your word this night, O God, Lord, ang inyong lingkod na gagamitin sa gabing ito, O God, ang iyong anointing, wisdom, and knowledge, ang siya ko pong patuloy na itinataas sa biyaya na yung trono, O God, Lord, patuloy pong lagisan ng kanyang mga labi at itago sa inyong likuran, O God, upay ikaw lamang, Panginoon, amin patuloy na makita at marinig sa kanyang buhay, O God, mag-isampo ng kanyang buong sambahayan, Father God, ay patuloy niyo po sila pagpapalain sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, and prepare our hearts, O God, as we listen your words this night, Father God, na upay ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan, at patuloy po namin ito maging kalakasan ng aming spiritual life, Father God, in the mighty name of Jesus, O God, Lord, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, kami po ay patuloy na humihingi, Panginoon, ng kapatawaran, O God, sa lahat ng aming mga nagawang hindi kaaya-aya sa iyong banal na harapan, O God, Lord. Patuloy nyo nga pong linisin ang aming mga puso at isipan, Father God, in the mighty name of Jesus. Kung may nakikita man po kayong karumihan, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, patuloy nyo po itong linisin ng iyong banal na dugo, O God, sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, upang inyong mga banal na salita, Panginoon, namin maririnig sa napakagandang gabing ito, O God, ay patuloy po namin ito may sa pamuhay, O God, sa pangalan ni Jesus. Kaya Panginoon, we honor you, God. We magnify you, God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Muli, Panginoon, we give you back all the highest praises, highest honor, glory, and adoration in the mighty name of Jesus as we pray. Amen and amen. Hello. Ayan. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Ang lahat po ba ay napalakas sa pamamagitan po ng pag-awit sa Panginoon. Bawat salita at awitin po na inawit natin, na idinulog natin sa Panginoon ngayong gabi, ang pangalan po ng Panginoong Jesus ang nalugod. Kaya let us, wag po tayong magsawa na magpuri sa ating Panginoon. Amen? So, tayo po ay nasa series ng The Lord Grows, na kung saan yan po ang babaybayin natin throughout the month. Na nawa po through this month na theme natin, lahat-lahat po tayo walang may iwan na bansot at walang bonsai sa Abundant Life Church Angeles. Amen? Ang mensahe po na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay Measuring Your Growth, na kung saan makikita po sa Philippians chapter 2 verses 3 to 8. Ito lamang po yung verse na ating pag-aaralan ngayong gabi, kaya namnamin po natin ang salita ng Panginoon at sama-sama po tayong i-measure yung growth natin, yung ating paglago sa ating buhay pananampalataya. Sige po, bago po tayo sabay-sabay po nating basahin ang ating teksto, ang ating scripture this evening. Let us read all together in the book of Philippians chapter 2 verses 3 to 8. Sabi po dyan, sabayan niyo po ako. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit,
conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. Verse 5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in every nature God, in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Verse 7, rather, he made himself nothing but taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, and even that on the cross. Ayan, para manamnam po natin, basahin po natin sa Tagalog para mas lalo pong mag-sink in sa atin ang salita ng Panginoon ngayong gabi. Sige po, basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi po diyan, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang mga kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Verse 5, naway, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay sa isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao ng isang maging tao. Verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Ang sarap pong pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Kaya nawa po, wag po nating palagpasin ang oras na ito na tayo po ay magkaroon ng sukatan sa ating paglago sa ating buhay pananampalataya. Tayo po ay panandaliang manalangin. O Holy Spirit, O our Father and Jesus Christ, His Son, we thank you, Father God, for this evening, Panginoon, for another opportunity that we're going to ponder the words that you're going to give us. Lord, prepare our hearts. I-prepare niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, na kami po, Lord, ay maging karapat-dapat na tumanggap ng iyong mga salita ngayong gabi. Salamat, Panginoon, because we have this day that we will be praying together. We have this day, Father God, that we will enjoy eating the spiritual foods, Father God, that you prepared for us. Kaya, Lord, palakasin niyo po ang bawat isa. Help us not, Lord, to be sway away, Panginoon, sa mga bagay, sa aming mga tahanan sa mundong ito. Help us, Lord, to focus on your word and whatever is the work of Satan that hindering us not to enjoy, Father God, our spiritual food this time will be broken down in the mighty name of Jesus. We truly claim the victory over the works of Satan, over the works of the Holy Spirit, Father God. Lord, we thank you for this assurance that whenever we cast the demons and the devil, Father God, we always get the victory from you, Panginoon. Kaya, Lord, maging mapagpala po ang gabing ito at ikaw lamang ang maging sentro ng gawaing ito, Panginoon. Simula po sa pag-aaral namin ng iyong salita hanggang sa aming pananalangin, tanging ang pangalan mo lamang, Panginoon, ang maitaas sa aming mga buhay. We thank you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Ayan. Tuwing tatayo yata ako dito, mukha na akong laging, ano ba yung tawag? Hulas. Ang init dito, no? So, praise God. Hindi ko alam dahil ba sa gagamitin ako ng Panginoon, but then, ano man po yung nararamdaman natin, if it is for the Lord, that is for the Lord. Amen? So, ngayong umaga po, measuring your growth. Kamusta po ba ang ating paglago sa buhay pananampalataya natin? Imagine niyo po ang isang bagay without measurement, di ba? Katulad na lang po ng sa mga nagda-drive ng mga sasakyan. What will happen if the car or the motorcycle na dinadrive mo ay walang speedometer? Di ba? Mangangapa ka, ano na kaya ang bilis ko? Eh, uso pa naman ngayon, lalo sa mga expressway, may 60 may speed limit na sinusunod. Kapag walang speedometer, baka sakali at the end of the expressway, nag-aabang si patrol. Okay? So,
lahat po ng bagay, dapat may measurement. Di ba? May tamang measurement. Katulad na lang po ng grades ng mga estudyante. Paano natin mini-measure na you are smart? How do you measure if you are makakapasa ka? Ako po nung high school ako, makwento ko lang sa inyo, binabalance ko yung grades ko. Kasi pagka orientation, ipapakita ng teacher, 60% character, 10% attendance, di ba? 20% quarterly exam. Binabalance ko po yan. Mabait ako netong ano na to. Sige, pwede na siguro yan, 60% yung character. Thank you, baby. Ayan, 60% character, magpapakabait na lang ako sa classroom. Hanggat maaari, di na lang ako magtatanong. Ganun. Pero, may basihan po. May mini-measure tayo sa ating buhay bilang estudyante, bilang nagtatrabaho, bilang businessman. May mga measurement tayong ginagamit for us to see kung may growth ba yung ginagawa natin. 'Di ba? Katulad po sa isang puno, paano mo siya masasabing ready na siyang mamunga? Kapag siya ay namumulaklak na. 'Di ba? Natatawa po ako sa family namin ng mga bata po sa Shiwan at si Gunter. Ako po yung nagpausong magsulat sa wall. Nag-i-enjoy po ako dun sa pintuan ng kwarto ni Mimi. Meron po tig-isa sila ng parang poste. Sinusubaybayan ko po yung growth nila. 7 years old sila ngayon. Taon-taon po yun, sinusulatan ko. Bandang huli, nakita ko po yung bahay namin, puro sulat na. Kasi sabi nila, pwede naman palang magsulat sa board. Ayan. So nakakatuwa pong tingnan yung growth din ng mga bata, di ba? Sa may mga anak na po dyan. Ako sobrang na-appreciate ko yung paglaki ni Yuwon. At yung mga babies po natin dito sa church, na sabi ko dati si Yuwon lang yung kinakarga-karga. Ngayon, may 2 babies tayo, may boy and girl babies tayo na hinihiram-hiram every Sunday. And time will come, makikita natin laboy-laboy na rin sila dyan. Suot dito, suot na rin po sila dyan, di ba? Ang sarap po na sama-sama nating makita yung growth ng bawat isa. Ang paglago po natin sa buhay Kristiyano ay hindi po mame-measure ng mga bagay na ito. Kumuha po ako ng ilang pictures. Ito po yung mga bagay na mini-measure kapag may sakit ka, may lagnat ka, gagamit ka ng thermometer. Gumagamit tayo usually ng stopwatch. Kanina naggumamit ako ng stopwatch. Kanina po, ay kapag nagbe-bake ako, gumagamit ako ng iba't ibang measuring cups. Kapag gumamit ka ng isang cup na flour, dapat may 1 teaspoon na baking soda at baking powder. So, ganun yung measurement. Kasi kapag hindi tama ang measurement, maaaring pwedeng pumait, maaaring hindi siya maging floppy, yung kalalabasan ng niluluto mo. So, ito po ay mga example ng mga measurements na ginagamit natin na for sure, yung karamihan ng mga engineers, di ba? Ginagamit nila ang proper measurement. Kasi kapag hindi balance, may danger. Sa buhay Kristiyano natin, pag hindi tayo balance, may danger. Yan, maging aware po tayo kung anong proper measurement. Pero yung measurement natin bilang buhay Kristiyano, hindi po itong mga ganitong bagay. Hindi siya nakikita at hindi siya ginagamitan ng mga ganitong tools. Di ba? Pagka bumibili ka sa palengke, tama ba yung kiluhan mo? Ganon yung tanong natin. Kasi, syempre, magbabayad tayo ng tama. Ayaw natin ng kulang sa kilo, di ba? So, we're using that weighing scale. Pagka gusto nating saktan yung mga sarili natin, pumapatong or umaapak tayo sa weighing scale. Pag pumatong ng 100, kabado ka na. Taba ko na, di ba? Pag pumatong ng, kailangan babalik ako sa 60. Kailangan babalik ako sa 70, ganon. Nung buntis po ako, natatakot ako sa sa weight ko. Nakakalimutan ko may baby ako. Nung nakaraang linggo lang, 60 ako, bakit ngayon nasa 70 na ako? Ganon. So parang binabantayan po natin yung bawat paglago natin. So ganon din po sa ating buhay Kristiyano. Marami pong bagay ang ginagamit para po makita natin yung ating paglago. Pero hindi katulad ng mga material na bagay po na ito. Amen? Alamin po natin ngayong gabi, ano yung mga sukatan? Paano ko mami-measure na ako that I am growing in my faith? Amen? So, throughout my preaching po, through the time na ginamit ako ng Panginoon as a preacher, I used to use the words that starts with S. Uubusin ko talaga yung mga adjectives and adjectives and verbs ng letter S. Hindi, joke lang. Ayan. So, kung sino po yung through the store, may 2 times po akong tumayo dito.
Natatandaan niyo po ba yung mga 3 S na aking nabanggit? Amen. Sino po yung nakakatanda nung first Wednesday po yun? Ayan, si Kuya Mark. Through the life of Noah. Yes, amen. The Lord sustained Noah. The Lord gave them sheltered and supplied everything. Okay? Nung Sunday po na ako tumayo, letter S din po yon. We use the word, ang aking pong illustration is about the lighthouse. Ano yung tinataglay ni lighthouse na dapat taglayin din natin bilang mga Kristiyano? Unang-una, we should have a sure foundation. Pangalawang S, we should stand firm. And number 3 is, shine the light. Amen. Madali pong tandaan kapag may ganun po tayong flow, no? So, ngayong gabi po, I would like for us to be encouraged in the Word of God with the 3S ulit. Actually, marami pong bagay na pwede nating gamitin para masukat yung ating paglago bilang Kristiyano. However, this evening po, nais ko pong gumamit ulit ng 3S. Another 3S. Wag po kayong magsawa sa letter S. Ewan ko ba, ba't naging favorite letter ko ba to? Ayan. So, unang S is selfless. Okay? So, hindi po ako magbibigay ng maraming Bible verse. We will just go to the Bible verse that we read kanina. Sa Bible, ay sa unang bagay po, sabi dito, do not, sabi po sa verse 3 kanina, ano po yung sabi sa verse 3? Sa Philippians chapter 2, verse 3, sabi po doon, do nothing out of selfish ambition. Yan po ang pagiging selfless or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Number 4, or verse 4, not looking to your own interest, but each of you to do to the interest of others. Ano po ba yung ibig sabihin ng selfless sa Tagalog? Kabaligtaran po noon. Kabaligtaran. Ha? Hindi ka makasarili. Ikaw ay mapag-imbot. Sabi po sa pinaka-main translation niya sa Google, mapag-imbot. Hindi ka walang pag-iimbot. Yun po. Tapos, meron kang malasakit. Ikaw ay mapagsilbi. At ikaw ay mapagbigay. Yan po ang ibig sabihin ng selfless. Mahirap po, di ba? Pero kapatid, ito yung encouragement ng Panginoon sa atin. Ito pong Philippians na binasa natin, ito po ay sulat ni Apostle Paul para po sa mga taga-Pilipos na ini-encourage nila sila. At tayo ngayon na nakikinig at nagbabasa ng salita ng Panginoon na huwag kang maging selfish. Sabi po sa verse 3, do nothing out of selfish ambition. Kapatid, kung nais mong makita ang sarili mong lumalago bilang mananampalataya or isang mananampalataya, be a selfless person. Be willing na maging selfless ka. Sa iglesyang ito, marami tayong ginagalawan na ministry. Diba? Sa iglesia pong ito, marami tayong inaalaga ang mga tao. Kapag selfish ka, hindi ka lumalago. Hindi ka rin nakakatulong sa paglago ng iglesia. Amen? Kaya mga kapatid, ito po yung panawagan sa atin ng Panginoon. Sabi niya, in humility, value others above yourself. So kung gusto mong makita yung sarili mo at ma-measure mo yung sarili mo as a person who's growing in faith, be selfless. Bakit? Kapatid, ang main character natin ngayong gabi is si Jesus. Sinasabi ni Paul ito sa church ng Philippi, dinideclare niya sa kanila that our Jesus is a selfless person. Bakit? Hindi ba proven sa buhay natin na ang ating Panginoong Jesus ay very compassionate sa atin? He even laid down His life. Di ba? Ang Panginoong Jesus po ang main character at main
Sabi nga nung message nung Sunday, be like Christ. Ito na po yun. Ito na po yung kasunod na mensahe na dapat nating tanggapin. Kasi ang Panginoong Jesus, selfless, and the calling of God for us is to serve Him. So be like Christ. Unang character ni Jesus na dineclare and pinroclaim ni Apostle Paul sa mga taga-Philippi is selflessness of our Jesus Christ. So if you want to become a person who is growing in faith at ma-measure, makita mo yung sarili mong lumalago, simulan mo ito. Ano po yung sa Tagalog net? Ano po yung sabi niya doon sa Tagalog? Sabi niya, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansarili ninyong layunin. Sabi niya, pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Ayun po yung panawagan ng Panginoong Hesus sa atin. It is from the word of the Lord. Kaya dapat mga kapatid, simulan na po natin sa ating mga sarili. Amen? Especially po pag nandito tayo. Tayong mga nanay, it's parang very normal sa atin na maging selfless ka, na minsan kakainin mo na lang. Gusto kong matikman to ng anak ko, I have to bring it home para matikman din ng anak ko. May ganun po ba? O kami lang, ayun, amen. Ganun po tayo, especially kapag bago yung place, kung pwede lang ibalot para matikman ng anak natin, di ba? Kapag pumunta tayo sa isang place na very special, andun yung heart natin na, I want to bring my children. Dito po sa ating iglesia, tayo po ay mga nanay, mga ate, mga leaders na tinawag ng Panginoon na mag-aalaga po sa mga batang mananampalataya. Amen? Kaya let us have this heart that is selfless, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, are you willing to be a selfless? Amen. Amen. Maganda po yan para iisa po tayo ng nilalakaran. Sabi ko nga po sa inyo, dito sa Abundant Life Church, wala dapat may iwan. Lahat tayo dapat lalago. Okay? Pangalawa po, the second S that we're going to hold on this night is sacrifice. Sabi po dito sa verse 5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Be like Christ. That is the message, the pulpit message that we've received last Sunday. Confirmation lang po ito. Continuation lang po ito. In verse 6, who being in nature of God or nature did not consider equally with God something to be used to His own advantage. Kapatid, ang Panginoong Jesucristo, pumunta siya dito sa lupa, nagkatawang tao siya, pero never niyang inisip na siya ay Diyos. Never niyang inisip na siya ay mataas sa kahit sino. Ang puso ng Panginoon dapat ay maging katulad ng puso natin. Kung paano siyang bumaba noon dito sa lupa para ibigay, nagsakripisyo siya para sa kanyang mga anak. Ganon din yung hinihiling ng Panginoong Jesus sa atin. Sa buhay mananampalataya po, di ba? It is very hard to sacrifice. When you say sacrifice, you're going to give up the most important thing in your life. Pinakamahirap to sa ating buhay pananampalataya. Unang-una dyan, sa tithes and offering. Pag usapang tithes and offering, ang hirap i-give up ng tithes. Totoo. Sino po ang hindi na-challenge doon na lalagay mo na lang sa sobre, ay may pangangailangan ako, yung bill namin sa tubig, di pa bayad. Kaya dapat po yung pagsasacrifice natin ng ating offering kasi hindi naman para sa atin yan eh. Para sa gawain ng Panginoon yan, bakit mo ipagdadamot, di ba? Nung una po, ganun din ako, ito lang naman yung tawag dito, incentives versus, ano ba yung tawag doon? Yung rate mo sa trabaho. Na akala mo, okay na yung rate mo lang. Yung incentives, hindi na isasama yun sa tithes. Pero it is wrong. Lahat ng blessing ng Panginoon sa'yo, kasama dapat yun. Kaya minsan, mga kapatid, ito yung bagay talaga na mahirap i-sacrifice sa ating buhay pananampalataya. However, yung Panginoong Jesus, when He came down, He even emptied Himself
Tayo ba, kaya ba nating ma-empty yung mga pockets natin and ibigay sa church? Tumango si Kuya Mark. Yes, proven. Amen? Kakayanin natin yan, mga kapatid, kung ikaw ay talagang naglilingkod sa Panginoon. However, tayo po ay nagtatrabaho, tayo po ay kumikilos, tayo po ay nagbi-business. Hindi lamang, yun yung maganda sa atin, mga Kristiyano, hindi lamang para sa mga pamilya, pangangailangan ng pamilya natin. But we love to sacrifice our income for the glory of God, to be used for His ministry. Amen? Tama po ba? Tayo po ba ay iisa ng direksyon? Baka naman, bala kayo dyan. Gawain nyo yan. Kayo lang ang may gusto magpalaki ng church. Hindi po ganon. Sama-sama po tayo, di ba? Tinatawagan po tayo na isakripisyo yung mga bagay na meron tayo. Katulad ng Panginoong Jesus, He even gave up His life. Di ba? Yung pagiging divine privilege ng Panginoon, iniwanan niya yun para sa atin. Di ba? Binigay ng Panginoon yun para sa atin. Kaya tayo, mga kapatid, yung simpleng bagay na hinihingi ng Panginoon sa atin, yung time natin to serve Him during the services, yung time natin to share the gospel to other people kapag oras ng pag-share ng salita ng Panginoon, yung time natin to reach out our community, that is one of our sacrifices. Di ba? Yung pupunta ka ng mas maaga sa ibang mga members para mag-prepare ka ng pagkain, i-prepare mo yung church, linisan mo yung church. Those are little sacrifices na magagawa natin para sa gawain ng Panginoon. But then, when you did it, masaya. Kahit walang tulog. Pag don't watch, di ba? Mga walang tulog, sige pa rin. Kahit mga mukha ng mga zombie, sige pa rin. Hanggang Bible quiz, sadsara na to. Yung iba, mayroon pang, katulad namin nung Sunday po, no? Patawarin niyo po kung hindi ako nag-don't watch ng Saturday. Nung nakaraang Saturday, 9 o'clock may gawain ng mga bata, 1 o'clock may pastoral meeting. Tuloy-tuloy. Pag nag-pastoral life group po kami, kulang po yung 5 hours eh. Di ba? Lilima pa lang kami niyan. How much more kapag nadagdagan pa kami, di ba? Pero mga kapatid, let us always let's have always this sacrificing heart para po sa gawain ng Panginoon. Let us give up our time, our money, in anything else na importante sa'yo para sa gawain ng Panginoon. So our willingness to sacrifice to God and for others is a great way to measure our spiritual growth. Amen? Last S. Ayan, tapos na. Serve. Parang magkakaparehas lang, no? Parang synonyms lang sila, no? Parang pare-parehas lang si selfless, sacrifice, and serves. Pero sabi po dito sa Philippians chapter 2, verse 7, sabi diyan, rather, He made Himself nothing but taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Dumating ang Panginoong Jesus, nag-itsurang tao siya, pero His heart, His nature, His very nature is servant. Amen? Na ang gaganda natin pag Sunday, todo forma pa tayo, todo makeup, pagdating mo dito, magsaserve ka pa lang. Magsaserve ka pala. Ano naman, yun yung tawag sa'yo ng Panginoon, di ba? We want to serve God in excellence. Sa itsura natin, gusto natin lagi, excellent tayo sa paningin ng Panginoon. Wala naman kasing ibang titingin na perfect sa'yo, kundi ang Panginoon eh. Amen? Kahit hindi ka perfect sa harapan ng Panginoon, but when God sees you, you are perfect for Him. Kaya mga kapatid, let us serve our God. Let us serve Jesus just like how He serves His people, how He serves us when He came down to this earth. Amen? So ang tanong po ngayon, how much am I willing to serve? Kung titingnan po natin, balikan po natin si Jesus, it is very clear that Jesus' life is that He was always serving others. Sa papaanong paraan, lagi niyang tinuturuan yung mga tao. Nung siya ay pumunta dito, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga disipulo. He even nagpapagaling siya. Kung ano ang kayang maibigay ng Panginoong Jesus, ibinibigay niya. Amen? At gumawa siya ng mga disciples without
if Jesus did not do the discipleship during the time, hindi nagpapatuloy ang gospel sa atin ngayon. Kaya ito din yung calling ng Panginoon sa atin. Serve Him. Just like what Jesus did, He find disciples, He trained disciples, ganun din po yung maging heart natin ngayon. Let us have this nature of a servant. Amen? Ang hirap maghabol ng mga i-evangelize sa labas. Hindi mo alam kung sino yung handa at hindi. Pero, pag ang Panginoong Jesus po ang pinaglilingkuran natin, sinerve natin, wala ka mang ma-evangelize, may ma-evangelize ka man, marami man o hindi. Pag ang Diyos, ang siyang pinaglingkuran natin or sa Kanya tayo nag-serve, lahat ng bagay parang worth it. 'Di ba? Lahat ng bagay, it's a victory for us. So, paano ba natin titingnan yung ating mga sarili? Okay? So, maghanap tayo ng mga tao na kung saan we can pray for them, we can share the word of God to them. So, kasi Jesus came to the earth to serve people who eventually crucified Him. Tayo ang dahilan kung bakit napako ang Panginoong Jesus sa krus. Pero, the good thing, He serves us. Amen? So, ang sakit na ginawa natin sa Panginoong Jesus, tayong mga tao yung nagkasala, but yung nature ng Panginoon is to be a servant. And pinatunayan niya yun sa atin. So, the question now, are you willing to do good and to serve others? Amen. Ay, walang nag-amen. Amen. Kaya tayo mga kapatid, no, dito po sa church natin, din nyo ba na-obserbahan? We are serving each other. Di ba? We are serving each other. Pero ang nakakatuwa sa church natin, lagi po tayong intact when it comes to program, when it comes to, may mga hindi pagkakaunawaan, normal po yon. But then, we are serving one God. Amen? Sure po ako doon and alam ko po na ang bawat isa ay mamumuhay with a selfless, sacrificing, and serving heart. For our conclusion, sabi po sa last Sunday message natin, be like Christ. How are you going to measure your spiritual growth? Be like Christ. Day by day, or time to time, let us measure our spiritual growth. The more we grow in the areas, the more we look like Jesus. Are you willing to be selfless, sacrifice, and serve for others? Amen. Let us be like Christ. Katulad po ng sinabi ko kanina, walang material na bagay ang makakapagsukat nito. Tanging ikaw at ang Panginoong Jesus lamang ang nakakaalam ng mga bagay na ito. But as you do this service, as you do this 3S, nagmamanifest yung growth ng Panginoong Jesus sa buhay mo. So tayo po ay sama-samang tumayo. Papurihan natin ang Panginoon sa oras na ito as we sing once again and declaring once again that He is our waymaker. Very impossible yung mga bagay na to. Mahirap ang 3 S na ito. Pero the encouragement of Apostle Paul in the book of Philippians ay napaka-clear at napaka-linaw po na tayo ay maging malago sa ating buhay pananampalataya. Amen? Sige po, atin pong awitan muli ang ating Panginoon. And let us have our prayer topics para tuloy-tuloy na po tayo. Come on, church, let us feel the Holy Spirit right now. You ask Jesus personally na maranasan mo siya sa mga oras na ito, na ihanda niya ang puso mo, ang iyong mga bibig, sa mga panalangin na dala-dala mo ngayon. Batid ng Panginoong Jesus, ano man yung dala mo sa mga oras na ito. Nais mong iiyak mo.
Nais mong isigaw mo ang Panginoong Jesus ay handang makinig sa lahat ng hinaing natin ngayong gabi. Kaya papurihan mo siya, awitan mo siya, open your mouth as we sing to the one Jesus, to the one God, to the one Holy Spirit that is within us right now. Come on, declare it with your mouth. He never stops working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, declare it with your mouth. You are my waymaker. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Louder, church, louder. Oh, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker,
Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, that you are our waymaker. You are our promise keeper. Our light in the darkness, Father God. Lord, alam niyo po sa aming mga sarili, Panginoon, na kami po ay mahihirapan na lumago sa aming buhay espiritual kung kami ay lalayo sa iyo, Panginoon. You always showing us, Father God, your ways. You always showing us, Father God, your word to have this right path, Father God, to walk on to the direction, Panginoon, na nais mo sa amin. Lord, we want to be a selfless. We want to serve you. We want, Father God, to really experience, to really sacrifice ourselves sa iyo, Panginoon. Pero Lord, maraming bagay po, Panginoon, ang nagiging hindrance for us not to do this thing, Panginoon. And we don't like ourselves seeing, Panginoon, na nasa kalagayan na kami ay hindi lumalago. Kaya, Panginoon, you are our waymaker. We're declaring it to our lives, to our mouth, and from our hearts, Father God, to make a way in our lives, Father God, for us to be like you, Panginoon. For us to live just like Christ, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, alam niyo po, Panginoon, ang sitwasyon ng buhay ng iyong mga anak. Ang mga kalagayan po namin sa aming mga buhay ay hindi po magiging kontrol, Panginoon, hindi makakapag-kontrol ng aming mga kondisyon sa aming paglago, sa aming buhay pananampalataya, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na sa buong buwan na ito, Panginoon, kami ay sama-samang lalago, kami ay sama-samang magiging matibay, Panginoon, at sama-sama po kaming magbubunga, Panginoon, sa gawain mo, O Diyos. Ama, sa oras pong ito, itinataas po namin ang gawain ito that may you give us the enjoyment of the Holy Spirit, the indwelling of the Holy Spirit as we pray for the prayer topics that we have. Lord, this time, we are praying for our church. The Abundant Life Church, Angeles, is a blessing in this place, Panginoon. It is a blessing in Sabana, in the Barangay Kawayan, Panginoon, at sa buong Angeles, Father God. At kami po, Panginoon, ay sama-samang lalago, O Diyos, at maghahanap ng mga taong nais pang makakilala sa iyo. Lord, thank you for the wisdom and knowledge, for the desire that you're putting in our hearts para ipagpatuloy po namin yung mga ministry na tinawag mo kami, Panginoon. Thank you, Lord, for the ministry heads na nag-rise up once again to glorify your name, to use their skills, to use their talents, to use their effort and their mind, Panginoon, para po sa pagre-ready, para po, Panginoon, sa kagandahan ng sistema ng aming mga iglesia. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ikaw po ang tumawag sa kanila. Ikaw po, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang naglagay ng buto, Panginoon, na palalaguin nila sa kanilang buhay pananampalataya, sa kanilang ministry na kanilang ginagalawan, Panginoon, ay hindi po kailanman magiging burden, Father God. But nandun po yung pag-flow ng blessing mo, Panginoon, sa pamamagitan nila, Panginoon, maraming disciples ang mag-a-arise, maraming programs ang mangyayari, at maraming kaluluwa, Panginoon, ang ma-reach out, Father God, through this ministry heads na iyong inilagay. Ama, sa mga buhay po nila, ikaw, Lord, ang mag-prosper ng kanilang mga plano. We pray, Lord, for the unity. We pray, Lord, for one body, Panginoon, na kung saan ikaw lamang, Lord, ang aming head, Panginoon. In every plans that we have, in every prayer that we have, Panginoon, let your name be glorified. O Diyos, sa oras pong ito, we are praying for our spiritual growth, Panginoon, for the unity and harmony of our church. Lord, ang mga bagay na ito ay napaka-imposible po, Panginoon, without your works, Father God. We thank you for this church because we have one God, we have one Jesus Christ, and we have one Holy Spirit that we are serving. We are also praying, Lord, for the wisdom, Panginoon, for the gift, Father God, for the gift of discernment, O God, and heart of service, Panginoon, katulad po ng declaration at mga salita ni Apostle
Paul, Panginoon. Lord, help us to be like you, Panginoon. Help us to have this heart to serve, Panginoon. Ama, sa oras pong ito, tinataas po namin ang financial situation, financial blessing, provision, and pagiging good steward, Panginoon, ng aming financial, Panginoon. Individual man ito, by family man ito, Panginoon, alam namin, Lord, na kapag ikaw ang inuna namin sa aming financial blessing, Panginoon, ang lahat po ay magfa-follow, oh God. May we have this heart to sacrifice, Panginoon, yung dapat na para sa iyo, Panginoon, with all our heart, Father God, may we offer it to you, Panginoon. At nawa, Lord, sa mga talents na ibinigay niyo po sa amin as we do our businesses, Panginoon, Lord, we thank you for the wisdom. We thank you, Lord, for giving us this smart mind, Panginoon, how to manage yung mga businesses na aming ginagalawan. Maliit man ito or malaki, Father God, kapag ikaw, Lord, ang inuna namin sa mga businesses na amin ginagalawan sa mga oras na ito, na aming hinahawakan sa mga oras na ito, Panginoon, at maging good steward kami, Panginoon, ipaprosper mo po, Panginoon, ang mga bagay na ito. Kaya salamat, Panginoon, na hindi po nawawalan ng kabuluhan. Hindi nawawalan ng kabuluhan ang mga bagay na ginagawa namin para po sa ministry mo. Lord, we are praying for the outreach program na amin pong gagawin. Panginoon, Lord, thank you for the victory of the previous outreach program, for the visitation sa Lubao, Panginoon. Lord, we believe that you opened that door for us to share the gospel, Panginoon. Salamat sa mga tao, sa mga bata, Panginoon, na uhaw sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami binibigo, that as we step on the other place, Father God, you prepared souls, Panginoon. You always prepared souls for us, Panginoon, to share your goodness in our lives, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang author ng salvation sa buhay ng bawat isa. Kami lamang po, Panginoon, ay iyong ipinapadala upang maabot ang mga taong ito. Kaya Lord, ang iglesyang ito ay magkakaisa, Panginoon, para sa paggawa at pagpaparami, Panginoon, ng mga taong nakakilala sa iyo, O Diyos. Hindi kami mapapagod, hindi kami mawawalan ng lakas, Panginoon, at hindi kami po manghihina, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil marami pa pong tao ang hindi nakakaabot at hindi nakakakilala sa iyong pangalan, O Diyos. Lord, ayaw naming dumating yung second coming, Panginoon, na kami lamang po yung ililigtas, kami lang ang kukuhanin mo. We help us, Lord, not to be selfish, Panginoon, with our salvation. This church will be a growing church. This church will be a church that doing evangelism. This church will make disciples, Father God. Kaya, Lord, pag-isahin niyo ang aming mga puso. Pagsamahin niyo po, Panginoon, ang mga puso na kung saan nais maglingkod, nais ibigay ang buhay nila, ibigay ang kanilang mga effort, Father God, to do the evangelism, oh God. You called us to serve. You called us, Father God, to make disciples. You called us, Father God, to go in many nations. Kaya, Lord, i-prepare mo yung puso ng bawat isa. Help us, Lord, not to be behind sa pag-iibanghelyo, Panginoon. Lord, that is the purpose of our church. That is the purpose of our calling. Kaya, Lord, please forgive us. Patawarin niyo po kami kung kami ay divided sa aming mga puso, Father God. Nagkakaroon ng division, Father God, because of lack of finance, Panginoon. Lord, walang imposible. Walang imposible sa iyo, Panginoon. All we have to do is to follow. All we have to do is to say yes. Say yes for evangelism. Say yes for reaching out people. Kaya salamat, Panginoon. May this night be the night, Panginoon, that we're going to break down all the curses of Satan. Break down the division. Break down the selfish ambition in our lives. Lord, we need you. We need you to embrace us, Father God. Help us not to be deceived by the things in this world. Help us, Lord, not to be deceived, to be tempted by the things that we need, Panginoon. But in everything, unahin namin, Panginoon, yung glorification ng pangalan mo. We want to glorify you, but our heart is sometimes half-hearted, Panginoon. Forgive us, oh God. Forgive us, Lord. Yan ang bagay na ayaw mo, Panginoon. Ang division sa iglesyang ito ay mawawasak sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus,
Walang kahit anong bagay ang makakapag-divide sa iglesyang ito because we have this one God. We have this Jesus Christ. Siya lamang ang dapat napapapurihan sa ating mga buhay. Lord, thank you. We are precious, Father God. We are precious people, Panginoon, kasi kami yung unang nakakilala sa iyo. Ito yung bagay na kaya naming ibigay sa ibang tao, pero minsan, Lord, nagiging makasarili kami. Nagiging makasarili kami sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin, O Diyos. Kaya sa oras na ito, Lord, alisin niyo po ito sa aming puso't isipan. May we always live by our faith, Father God. Not on the things that we seen in our physical eyes, Panginoon. Not on the things that we are thinking in our physical mind, Panginoon. You can do greater things, oh God. You can do greater things, Father God, in our church, in our personal lives, Father God, when we say yes. When we say yes sa mga gawain mo, Panginoon. Kaya, Lord, actually, your provision is enough, Panginoon. There are times, Panginoon, na tinitest mo lang kami. Kung kami ay hahayo kahit walang support, kung kami ay hahayo kung wala kaming kahit ano sa aming mga kamay. At ginawa mo yan, Panginoong Jesus. Naranasan mo yan, Panginoong Jesus. But you proven, Father God, that in every ministry that we have, you always provide. You always bring us, Panginoon, yung the best gift. You always amaze us. You give us the answers. You give us the blessings, Father God. Kaya, Lord, wala na kaming hahanapin pang iba dapat sa aming mga buhay. Ang kailangan na lang namin, Panginoon, ay maglingkod sa iyo ng malayang malaya. Kaya salamat, Panginoon, for those lost souls, Father God, sa mga backsliders, Panginoon, sa mga taong nawawala ng direksyon, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Lord, this time is the restoration time. This is the time, Panginoon, na ibabalik niyo po sila sa gawain mo. Itong oras po na ito, Panginoon, ang gagamitin mo sa pamamagitan po ng aming mga labi na nananalangin para po sa mga souls na ito, Panginoon. Aabutin niyo po sila. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, that soon, in your second coming, Panginoon, mas marami pa po kaming makakasama mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Thank you, Lord, for putting this heart in our, putting this seed in our heart, Panginoon, na amin pong aalagaan at magiging daluyan po kami ng pagpapala. Magiging daluyan po kami ng maraming bunga, ng maraming biyaya, Panginoon. Dahil yan po ang nilagay mo sa aming mga puso, Panginoon. Lord, this time, we are praying for our personal prayer topics. Nawa mga kapatid, let us have this one voice, yung mga personal prayer topics na meron po tayo. You say it to the Lord, wag nating hayaan ang gabing itong matapos na hindi mo ipinanalangin ang mga kahilingan ng iyong mga kapatid. Kailangan ng kapatid mo ng panalangin mo, kaya natanggap mo ang mga personal prayer topics na yan. Kaya let us pray all together in one voice. Let us pray to the Lord. Come on, church, let's pray. Never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you
is who you are. Yes, Jesus. That is who you are, Father God. That's why we keep on declaring, honoring, praising your name alone, Panginoon. Walang ibang dapat na itinataas sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang, O Diyos. Salamat, Panginoon, for every conflicts na naranasan namin through this, Panginoon, nagkaroon ng restorations. Salamat for every problems, Father God. Through the problems na aming naranasan, you proven yourselves that you alone is the answers. Salamat, Panginoon, na minsan kami po ay nahihirapan, Panginoon. Through these hardships na aming nararanasan, you are our blessing. You are our God, O God. Ang sarap manalangin sa Diyos na buhay. Ang sarap sambitin ng bawat panalangin sa Diyos na buhay. Salamat, Panginoon, because our God that we are serving is alive and active, listening to every heart, listening to every voice this night. That's why we want to give glory. Come on, church, let us give glory to our God. Let us praise His name. Let us give honor. Let us give honor and glory to our Jesus Christ. Salamat, Panginoon. This night is a victory for everyone. This night is a blessing for everyone. Ama, wala ng karamdaman, Panginoon, ang mananatili sa aming mga sarili ngayong gabi. Hayaan niyo po, Panginoon, ang kapayapaan, ang pagmamahal, Panginoon, ang malasakit, ang respeto sa bawat isa ay manatili sa bawat isa, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, kayo po, Lord, ang maging kagalingan nila. Kayo po, Lord, ang maging daluyan ng pagpapala, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. You heard your children glorifying your name because you deserve it all. You deserve it all, Father God. We want to offer to you all the honor, the glory, and adoration to your name alone. This we pray in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sige po. God bless po. So, ayun, good evening po sa lahat. Before we proceed po sa offering, I just want to share this verse po. Sabi po sa Mark 10:45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." May question lang po sa bawat isa. Ano po kayang pinagkaiba ng giving sa sacrifice? Amen. So, napatanong po kasi ako kanina na, Lord, alam mo yon, may idea ko kung what's giving, what's sacrifice. And, ayun, sabi sa akin ni Lord dito, freely giving. Sabi ko naman, anong connect na, Lord? Sabi ko, pag nag-combine kasi yung giving, tsaka yung sacrifice, pag nagsama siya sa'yo, magkakaroon ka ng freely giving. Kasi, pwede ka magbigay, pero ayaw mo. Tama? Pwede ka rin mag-sacrifice, pero ayaw mo pa rin. Tama? Pero ano bang pinagkaiba ng dalawa? Giving po kasi is something that kaya mong ibigay. Tama? Kaya mo siyang ibigay ng hindi masyado mabigat sa'yo. Pwedeng hindi mo lang tanggap, pero hindi siya masyado mabigat sa'yo. When sacrifice naman po, it costs you something. Na yung ibibigay mo na yon, malaki yung halaga sa'yo. Tama? Yun din po yung sinabi ni Pastor Grace sa atin kanina, di ba? Sacrifice, pag magbibigay ka, it costs you something. Pero pag nag-combine yung dalawang yun, magkakaroon ka sa puso mo ng freely giving heart. Amen po. Kaya, tawag dito, yung sabi dito ni Jesus na, siya na nagsabi dito na, ako nga anak ng Diyos, pumunta ako dito para mag-serve. Hindi para paglingkuran ako. Kasi po, ang pinaka pwede nating mabigay na genuine and pure sa bawat isa is love. Hindi ka naman kaya kompletuhin ng pera.
Di ka naman kayang kompleto ng Jordan Air shoes mo eh. Tama? Di ka naman kayang kompleto ng basketball mo eh. Di ka naman kayang kompleto ng kotse mong Lamborghini. Tama? Ang kaya lang kumompleto sa'yo, pagmamahal. Amen. Kaya manalangin po tayo. Yes, Lord, hallelujah, Father God. We just want to thank you, Lord God. Honor your name, Panginoon. Glorify your name, Lord God, above all, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, for your love, Panginoon, for your sacrifice, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord, that you give the victory to us, Panginoon. You overcome the grave, Panginoon, Lord God. Tinapos mo na lahat, Panginoon, Lord God. And Lord, sa mga oras na to, Panginoon, sa araw to, sa gabi na to, Panginoon, Lord God, thank you for restoring our souls, Panginoon, restoring our life, Panginoon. And Lord, maraming salamat, Panginoon, for all the blessings that you have given to us, Panginoon, Lord God. Yung trabaho, Panginoon, yung business, yung pag-aaral na meron kami ngayon, Panginoon, yung opportunity, Panginoon, na binibigay ninyo sa amin na walang sawa, Panginoon, Lord God. And Lord, this night, Panginoon, yung ibibigay namin sa inyo, Lord God, para sa iyo lang to, Panginoon, Lord God. Binibigay namin, Panginoon, yung offering na to para sa inyo, Panginoon, Lord God. Palawakin niyo pa, Panginoon, ang kingdom ninyo, Panginoon, Lord God. Yung church na to, Panginoon, palaguin niyo pa, Panginoon, Lord God. For you deserve it, Panginoon, Lord God. And Lord, for this night, Panginoon, we just want to bring back all the glory and honor and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let them say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So, such a wonderful word na galing sa Lord, no? So, makikita natin kung paano nag-grow yung church. Amen. At bago po tayo mag-final blessing, nais ko pong iparating sa inyo yung ating pong Mother's Day. Siyempre, no? Sa mga kananayan. Mother's Day. Meron po kaming inihanda ang mga katatayan na para sa mga kananayan. So, naway, yung paghahanda ng mga katatayan ay mapasaya namin kayo. Amen. Tayo po tumayo for the final blessing. Let's bow our head. Hallelujah, hallelujah. Muli, O Diyos, sumapit na naman po kami sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga nandito ngayon na nagbigay ng panahon, Lord, upang Ikaw ay kanilang marinig. At ganoon din, Panginoon, sa mga nanonood, Panginoon, na mga anak mo. I pray, Pare God, na anuman, Lord, ang kanilang mga kahilingan at dalangin ko po, Lord, na ito ay iyong marinig. Especially, Father God, sa mga may karamdaman, sa aming kapatid na si Sister Elma, I pray, Father God, yung extend your healing arms, Father God. Hawakan mo, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Haplusin mo po siya ng iyong mapagpagaling na kamay. Lord, dalangin po namin, hindi lamang kay Sister Elma, ganoon din, Lord, sa iba pang kapatiran na palihim, Panginoon, na nagtitiis sa kanilang karamdaman. Na Ikaw, Panginoon,
ang tanging nilang sandalan. Ikaw, Panginoon, ang tanging pag-asa. Lord, dalayan ko po, O Diyos, let your miracle happen to them in Jesus' name. Pagalingin mo po sila, Panginoon, ayon sa iyong banal na pagpapala. At ganit, Panginoon, sa aming mga financial stability, Father God, I believe, Lord, na ikaw pa rin ang aming great provider, Father God. Lord, wala kang pinabayaang mga manggagawa mo. Wala kang pinabayaang mga anak mo, Panginoon, sapagkat may pangako ka sa bawat isa na hindi mo, Panginoon, tinatalikuran. Lord, I believe na sa panahon na ito ay patuloy mong pagpapalain ang Abundant Life Church Angeles, Abundant Life Church Philippines, at sa kanyang umbrella, Panginoon, na kanyang hinahawakan, Lord, ay ikaw ang patuloy, Panginoon, na magbibigay ng karunungan, kalakasan sa kanyang mga minamahal na miyembro at sa mga leaders, Father God. Lord, salamat po sa mga oras at sandali na nakasama at nakapiling ka namin. O Banal na Espiritu, purihin at dakilain ang dakila mong pangalan. Salamat, Lord, sa pagpapala mo at ikaw pa rin ang patuloy na gagabay sa iyong mga anak, anuman ang mahakabangan ng aming mga paa. Pagpalain mo po kami in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen.